Talagang there's really a big challenge. Majority ng mga business owners, based on its statistics, it's more than 90% ng business, hindi na sila nag-grow. They really failed. Maraming gustong mag-invest, hindi nga lang nila alam better way of how their money will para bang ang investing sa atin, majority of the time, nalulok. That's why I can't really blame our community not being open to investing. Sabi nga niya, turo mo sa akin yung mga 5 kaibigan mo. Kung sila ay mga manginginom, pang-anim ka, manginginom ka din. Kung sila walang business, 5 yung kaibigan mo, pang-anim ka, walang business ka din. Wala ka ding business. Kaya titignan nyo kung sino yung kabarkada mo. Baka buong buhay mo, yan ang barkada mo. Kung ano yung buhay nila, yun din ang resulta mo. If that's our scenario, I don't think there will be a room to grow. Pero pagka nag-isip tayo na, is there anything new that I will need? Maybe something will gonna change. Or absolutely there will be some changes that can happen. Sa panahon natin ngayon, majority ng mga business owners, based on its statistics, it's more than 90% ng business, hindi na sila nag-grow. Majority of those, ng 90% na yun, nag-i-stop after a few years. They really failed. Talagang there's really a big challenge. Sa atin naman, sa investing side, maraming gustong mag-invest, hindi nga lang nila alam better way of how their money will work. Marami kasi na, lalo na sa community nating mga Pilipino, dami nang kakaroon ng luck. Well, they say it luck dahil para bang ang investing sa atin, majority of the time, naloloko tayo. So, that's why I can't really blame our community not being open to investing. And it's just that it's too hard kung mananatili tayo sa ganong klaseng mindset. Hindi natin i-explore ang mga opportunities. Mananatili tayo na ganito na lang and mananatili tayo na empleyado, which is walang masama doon. Marami ding mga successful na ito. But my point is, ang majority sa atin nagtsatsaga na lang na hanggang hindi na sila nag-explore. They just keep doing what they're actually doing. Kaya minsan may mga nagtatanong sa atin na, if you're gonna do what you're doing today in the next 3 to 5 years, how do you see yourself? Will there be any changes or you will remain the same? Parang natatandaan ko yung mga kwentuhan, di ba, ng mga magkakabarkada. Pag nakita-kita sila, oh, ano, kamusta ka na? Ano nangyari sa'yo? And then they're gonna say, oh, pareho pa rin ng dati. Ganun pa rin. And we're so proud of saying that. I don't know why. Diba? Minsan ganun tayo. Sasabihin na lang natin, I'm okay, I'm fine, I'm good. If that's our scenario, I don't think there will be a room to grow. Pero pagka nag-isip tayo na, is there anything new that I will need? Maybe something will gonna change. Or absolutely there will be some changes that can happen. We're in the 10X family. Dapat we have to think 10X as well. Otherwise, we're gonna shrink. If you want that, then medyo mahirap sumabay dun sa mga may mindset na talaga we're gonna go 10X here, right? Itong simpleng meet up natin every week, which I really treasured to have. And I think maybe next time, dahil lahat naman tayo, we can do this in the club. Let's say, kung wala kami, someone in the club can stand up, start talking, right? Pwede yun eh, kasi we can share a lot of information within the group. And we just want to encourage you to really speak. Like, magkaroon tayo ng discussions, magkaroon tayo na a very lively forum na lahat tayo mag-iisip. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, all of us. Kasi we have that right to share what we thought the group. Let's open up. Diba? That's our goal. Maging transparent tayo. We can share how we feel, what we can do, what else we can contribute. Mga ganong klase, diba? Kasi otherwise, if this is just a one-way traffic, how would we contribute to one? Actually, that's one of the reasons why we sat down with the group dun sa office ni Grant, because we want every one of us to have an access doon sa education platform that I have. That's actually a $10,000 platform.
if all of you will gonna get, actually, no, 10,000 ang cost ng individual. So, dahil meron silang mga promotional and meron silang mga deals, I was asking them to give us some sort of a deal dahil 10 tayo sa club and I will need access para ma-share para sa bawat isa sa atin. Para lahat tayo, we can all learn what I learned. Also, at the same time, may mga summit na included. If any one of you will be interested to come and join us and learn from the man himself, then yeah, why not? Susunod na mga summit, sama-sama tayo doon. Maganda kasi yung experience, mararamdaman mo talaga yung mga like-mind na tao, mga investor. Napakasimple nila. Ang mga acquisition nila, thousands of units. Na tayo, pag iharap mo tayo sa mga ganun ano pa lang tayo? Ubuwi. CCU. Parang langgam tayo. Pero nakakatuwa, nakikipagkwentuhan sila sa atin. Then, nung nag-testimony nga si Mel doon kay Grant, natuwa sila. Paano niya nagawa? Diba? Nagawa natin. So, you're on your way. Tinatanong nga ni Orly Yeah. ano bang pakiramdam ng may 1,000 units? Ang ganda ng sagot nila, sabi niya, malapit na kayo doon, mararamdaman niyo din. Oo. Diba? Nakakatuwa. I'm so happy to hear that. Kasi nung una tayo nagkwentuhan lang, si Rocky, nung kinuwento ko nga kay Rocky, sabi ko, Rock, 10 lang tayo, tigwa 100. Nangyari di ba? Oh, yeah. Ang simpleng pitch lang yon. Kita mo, wala tayong alam sa number, gaano. Nung tinanong ni Rock, paano ba natin mabibili yan? Sabi ko, Rock, 10 lang tayo, tig 100,000, may pan-down payment na tayo. Ganun ang gustong pitch ni Uncle G nung nakita namin doon live. Marami doon may mga deal na hawak, may mga property, hundreds, 200, 300, 800. Ipinipresent nila, nandun si Uncle G nakikinig. Sabi niya, ang kailangan lang ng mga tao, magkano investment, paano babalik yung kanilang ininvest. Yeah. Yun lang daw ang importante sa mga tao. Siyempre, konting picture lang, simple, pero yung sinasabing, ayusin mo na kung picture din lang di ba? Nakakatuwa, na-experience namin yung live na pagbibigay ng deal. Kung naging maliwanag nga lang sana yung 130 units, 132. pwede natin i-pitch doon Pag pinitch mo doon, marami doon magkaka-interest. Sila yung magiging part owner ng property. Yeah, babakas sila. Kung baga sa Tagalog, babakas kami dyan. Siguro mga 100 plus mga investor Yeah. nagsama-sama doon. So, yung room na yon, Billion. billion dollars Talaga. room. Nakakatuwa. Dahil Kasi ang mga yeah, owners sila ng mga 1,000 property. iba yung mga mayayaman na puti, parang napakasimple. Simple. Kasi pag sa atin, kaharap mo sila Henry C., kaharap mo si Gokong Wei, maliliit ka Parang ang lalaking tao. Itong mga to na mayroong thousands of units, parang Magkakatabi kami sa upuan, Yeah. kumakain kami na parang, alam mo yun? Ang Oh, saya nilang kausap. susunod, Nakakatawa. meron nasa ng grupo natin yon na makaka belly to belly, makakakwentuhan natin. Summit. Oo. Yun yung summit. Yung ang mentor natin, di ba, na nagturo sa atin paano makabili ng Jefferson. Na-meet namin, tuwang-tuwa sila. Yeah. Grabe. Para kaming 28 units kilala kami nung Yeah. tropa. Bago tinuruan pa nga kami tungkol doon sa, ang tawag doon sa platform, Oo. paano dadami yung investor natin. Mm-mm. Yeah. Tsaka paano kayo magkaka-access doon sa ating portal? Kasi meron kaming portal na nagagawin para lahat tayo may access sa report, ano yung kailangan nating, kung meron tayong kailangang i-print, makikita natin doon, ano yung nangyayari sa operations ng business, yun yung mga nakakatuwa. Kasi yung tinuturo ni Grant Cardone, Oh. ang number 1 daw sa sales, kaya na ginagawa natin, number 1, promote, number 2, promote, number 3, promote. Napaka ni Grant, na anong tawag yun? Hands-on. Napaka hands-on. Pero nag-meeting kami ngayon. Yesterday, galing pa siya ng New York. Dahil nga may eroplano, ang bilis. Correct. Pagkatapos, umattend pa nung aming meeting. Siya pa yung Ito. nag-talk. Kaya parang hindi napapagod. Sabi nga nung MC, kung ako ganyang kayaman, hindi na ako magaganito.
Sabi Siya niya, daw ay namamasyal na lang. kaya gulat na gulat yung mga empleyado ni Cardon, yung mga tinuturuan niya. Kasi nga ang laki ng pangarap ni Uncle. Gusto Oo. niya matulungan ng napakaraming tao. Yung boss nila, sabi ng mga empleyado doon, talagang unstoppable. Ang target niya, mabili niya yung mga $1 billion na portfolio. Ng mga institution. Oo. Gusto niya maging bangko. Gusto niya maging pangalawa sa BlackRock. Ang pinakamalaki kasi rock sa Amerika, ang pangalan BlackRock. Siya yung may-ari lahat ng paupahan sa buong Amerika. Si Grant Cardone, langgam lang sa BlackRock. Di ba tayo, laki-laki na tayo sa ganito? Naku, paano kaya tayo? Napakaliit ng, sabi, ang sisimula yan sa utak eh. Kapag maliit ka mag-isip, yun lang talaga mangyayari sa'yo. Kaya ngayon pa lang, lakihan na, pasabugin na yung utak. Kaya nga yung ginawa natin, isipin mo, pinagtulungan natin, nangyari eh. Mangyayari, kung hindi natin pinagtulong-tulungan nyo, walang mangyayari doon. Sabi ni Grant Cardone, ako ba nagsimula na may pera? Wala nga din eh. Nagsimula lang siya doon sa single family. Tapos, kaya nga siya mismo yung nakaranas na Yan. from bahay to $1 billion portfolio. Yung kanyang desire, Yeah. conviction. Grabe siyang, Pag talaga siya hindi ang mo siya nakipag-usap, sabi niya, kapag ikaw ay may conviction, kahit anong ibinebenta mo, hindi mo halos binebenta eh. Bibilihin sa'yo dahil sa conviction mo. Nagla-live, siya eh, tinatawagan niya yung mga ahente. Talagang pagka siya nakipag-usap, deal talaga, deal. Ano nakakatuwa tong taong to? Kaya, pero mong hindi kami makaihi dahil pag siya nagsasalita, napaka-intense. Ayaw mo mag-use yung every word, ano? Oo. I know, ayaw ko Walang sabihin. tumatayo, Rak. Tanghalian na, overtime lagi. Overtime nga kami palagi kasi ayaw umalis ng mga tao. Yung ang pagpapapicture, nakasingit lang kami noon eh. Saglit. Saglit lang eh. Ano na nga kayo, big time na eh. Katabi nyo na si... Hindi ka Oo. makapost. Pero Talagang nakakatuwa. Siguro, loobin na Diyos, tong taon na to, makasaglit tayo doon. Bakit hindi? Ang ganda kasi maramdaman, Rak, Oh. na tayo, may sinimula na tayo eh. Sabi nga ni Grant Cardone, may sinimula na kayo eh. Mhm. Pag-aaralan nyo lang ituloy-tuloy, di ba? Mhm. So, lalaki yan. May tiwala na bangko sa inyo eh. Ganun lang daw yun, yung confidence na yun. Yeah. Kapag may confidence ka na, iba ka nang kausapin. Kahit mga bangko, iba na tayong i-treat. Yeah. Itong mga to may property. Yeah. Itong mga to, at eto nalaman namin, ang mga Bombay pala, hindi lang 10 sama-sama, Rak, 1,000. Libo sila sa Wow. mata. 1,000, isipin mo, tig $1,000. Kung 1,000 kayo, magkano? 1 million din. 1 million. 1 million din. Wala silang patawad. Pag may gusto silang bilihin na farm, 1,000 sila na magsasama-sama. Kaya pala dyan, mapapansin mo sa Canada, mga bahay, mga apartment, mga lote, mga lupa, mga farm. May nag-disclose sa amin ng mga Punjab, 1,000 sila sa isang property. Isipin mo yung 1,000 mo sa loob ng ilang taon. Ang laki na. Nakakagulat. Sabi ko, ibang-iba talaga ng mag-isip ang itong mga to. Si Uncle G naman, ang sinasabi niya sa amin, hindi siya masyadong sa Canada. Ito talaga siya sa US. Oo, ang Kasi gusto niya, malaki ng mag-invest tayo sa Florida. Ang bilis nun eh. Florida, Chicago. Ayaw niya ng Texas kasi ang Texas babagsak pa. Oo, babagsak medyo pa ang market gusto ng niya sa Texas. Florida. Gusto niya sa Florida. Mas stable. Ay, ano yung deal na binibili niya ngayon? Yun nga, Boca. 300? 230 million. Ay, 800 units. Rock, tingnan mo pinag-uusapan doon. 800 units. No? kailangan lang niya doon is 44 partners. Yeah. Kasi 5 million each. Yo, kita mo yon. 5 million each. Lalagyan ng number ni Melio para maintindihan natin. So, kung gugustuhin nating mag-invest sa mga ganong klase, magpo-form tayo ng LLC dito sa US para makapasok tayo sa ganong klase. So, kahit, kasi 5 million, 1,000 tayo Yeah. na tigi na 1,000 tayo na tigi 50,000. Tama ba? Tigi Oo, pwede 5,000. nating compute 5 yan. million na yun, Dra. Ang maganda niyan kay Grant Cardone, kilala na tayo. Lalo na tayo. Pinakita nga namin doon sa mga leader niya, yung grupo natin, tuwan-tuwa sila. Ang sabi nga ni Cardone, hindi naman siya basta tumatanggap ng investor pag hindi niya kilala. Itong ating ginagawa, this is information, magiging knowledge ito. Kakaroon tayo ng desire dito sa ginagawa natin. Kasi may nasimulan na tayo. Sabi niya, kung kayo nakaranas na sa Jefferson nyo, hindi ba mas magandang dumami?
Kasi ang target nyo, yung maginhawa na yung pamilya mo dahil tumatanggap ka ng mas malaking passive. Kasi pag marami tayong property, mas malaki yung pagpapartihan natin passive income. Pagkatapos yung generation natin, sila na yung mag-handle ng mga property management. Magkakahanap buhay yung ating pamilya, hindi na lalabas yung pera. Tayo naman na mga magulang na nag-invest, mag-enjoy tayo. Dahil tayo yung nag-isip nun eh. Tayo nagsimula. Saka yung edad natin ito, we deserve na tayo mag-enjoy sa buhay. Di ba, Ram? Correct. Kasi pinakamalapit na itong edad natin, kailangan na tayo mag-retire ng malakas, kaya nga may intra tayo eh. Malakas, masigla, may direksyon, may passive income. Sabi nga niya, turo mo sa akin yung mga 5 kaibigan mo, kung sila ay mga manginginom, pang-anim ka, manginginom ka din. Kung sila walang business, 5 yung kaibigan mo, pang-anim ka, walang business ka din. Wala ka ding business. Kaya titignan nyo kung sino yung kabarkada mo. Baka buong buhay mo, yan ang barkada mo. Kung ano yung buhay nila, yun din ang resulta mo. Kaya tayo, nagkaipon tayo sa 10X grupo natin sa Winnipeg, di ba? At least meron na tayong nakukuhang nuggets of wisdom. Kaya nga meron kami program na kinuha sa 10X para ma-distribute sa grupo natin para mas mura. Mas mura. Kinausap kami kasi, sabi niya, kailangan yung grupo nyo, magkaroon din sila ng education. Like, para may lifetime access tayo Ayun. na bawat isa sa atin. Para And then, legit talaga na meron club member talaga. Mare-recognize ang ang grupo. bawat isa sa atin na part tayo ng mentoring group ng Kasi ang nangyayari, lahat ng information na galing lang sa amin, Rak eh. Bago sinishare lang namin sa inyo. based dun sa Kumbaga sa kanila, parang okay naman. okay naman, pero mas maganda daw na yung bawat member ng Winnipeg na club ay meron. Kaya pumayag naman sa gusto namin. Sabi namin, hindi kakayanin ng grupo namin na yung binili namin sa mentoring, yun din ang ipapasa namin. Hintay lang namin yung ano nila. Kasi doon lang sa isang yon kasi lifetime access. Oo, yeah. 10,000 na yun eh. Bawat isa. Oo, yeah. US dollars yun ha, Ra. 10,000 US dollars bawat isa sa atin. I was like, no, I need a deal on that. Kami naman will be like a group. Kasi nalaman nga niya na meron na tayong grupo sa Winnipeg. Sabi niya, that's great. Pero kailangan may education kayo. At least lahat tayo magiging Lifetime access yun. meron tayong idea. Sabi ko nga sa kanya, susunod, madami na kami. Tuwan-tuwa siya. Ano yung inatinan nyo? Parang ano ba yun? Every ano yun? Seminar. Yeah, seminar ba yun? Conference? It's an interactive workshop ng mga investor. O meron certain date siya? Oo. Yes. Naka-schedule talaga yon. 4 na araw intensive. Umaga hanggang hapon. Pinapakain na kami doon. Wala na labasan ng building. Kasi karoon kami ng chance makapakinig sa live pitch. Yung may mga deal. Iba't ibang klase ng tao. Parang nga na-overwhelm ako eh. Parang yung hindi ko ma-absorb eh. Ang daming units. Daming may negosyo Yeah, kasi. negosyo. Ang mga negosyo doon na pinag-uusapan, ang sales nila is 15 million, Yeah. 20 million a year. Bago may nakilala pa kami, Rap, ang business niya, solar. Oy, solar Nag-expand kailangan. siya sa Philippines. Siya yung nag-i-install ng solar doon. Kasi yung mga negosyante, tinuturuan din ni Uncle G paano mate-10x yung business nila. Pero doon sa aming inatinan, talagang real estate. Makakasama kayo doon, may awa. Ang sarap ng feeling ba, kahit ang yayaman na tao yung kaharap mo, Low profile. mga talagang milyonaryo. May kausap nga ako. Mag-asawa sila ng doktor. Yung pinag-retira nila, isinir nila kay Uncle G. Doon sa 200 units na isang sa property ni Uncle G, na isinir niya yung kanilang pera. Sabi niya, doktor kami, mauubos yung pera namin, dinala namin kay Cardon. Ayun, tumatanggap na siya ng Every month. oo. Nakakatuwa yung mga idea ng mga tao. Sabi ko, kami napakaliit. Pero hindi sila yung komo, maliit ka, isnabing ka. No. Star na kami doon eh dahil nagkwento si Mel. Nakabili kami ng apartment. Sa Canada pa. Tuwang-tuwa sila. Kasi hindi naman talaga silang taga-Canada. So, yun yung... Samantala yung katabi namin, 280, 300, 500. Para tayong tinapahakan.
Oo, si long hair na katabi ko, Hindi kasi alam 2,000. niyo kung ano yung ikinakatuwa nila. Sabi nila, yung mangyayari sa inyo, sabi niya, yung nangyari sa amin, mangyayari sa inyo. Kaya yun yung excitement namin. Kasi hindi pumayag ang main office na kami lang yung nagbibigay ng information sa grupo. Kumbaga sa franchise, para bang supposed to be, meron din sila sa ating 10, kinuha na namin. Kanya kailangan nyo mag-grow. Sayang yung information na maiko-contribute ng bawat Marami nakaano sa ng atin. bawat grupo. So, which is really good. Kasi syempre, pagka nga naman yung natutunan na ng bawat isa, mas magiging malaki yung puwersa. Hindi isa lang ang Yeah. ang may alam. So, which is nice. Tsaka, And then, as long as ibibigay sa atin yung deal na gusto Yeah. natin. gusto kasi ni Cardon, marami tayong property, kagaya ng kanyang mga tinuturuan. And we will go on that direction. Nararamdaman ko na pupunta tayo doon. Absolutely. Pupunta tayo. Punta tayo doon. Ang simple lang ng usapan namin ni Rocky. Alam mo naman si Rocky, hindi naman siya basta pumapasok dito sa investment eh. Pero nung narinig niya yung pitch ko, tuwan-tuwa si Uncle G sa pitch na gano'n. Sabi, ang simple ng pitch mo. Paano mabibili ang building? Sabi ko, down payment lang. Magkano down payment? Sabihin natin 1,000,000. Paano? Tigi 100. Tapos, ang down payment. Di ba? Gano'n na nangyari sa atin. Kaya pag may nagtatanong, kukwento lang ni Rocky, paano niyo nabili yan? Rocky, pinagtulong-tulungan namin. That's right. Kahit anong bigat niyan, pagka binuhat niya ng madami, gagaan. Para Kaya ba yung susunod natin- bahay-bahayan sa Pilipinas, no? Yeah, kaya Nabibuhat susunod yung bahay. natin bubuhatin times 10. Pero nakakatuwa, nakahalubilo kami sa mayayaman. Ang titindi. Oh, yeah. It's a good experience. Maganda yun. Oo, pero mo kausapin ka nung kayayaman. Oo. May nakasombrero parak ng cowboy. Talagang mga Ranchero. bilyonaryo. Nakakaano nga eh. So yung Yung malaman ko nakapasok na- kayo doon, yung Oo. hindi na kayo nasa labas, sa loob na kayo ngayon. Oo naman. Special na. Official, exclusive. Oo, hindi na kayo nasa labas nung ano ha. Nung dati. Ipinilit pa kami ng mga tauhan ni Cardon sa bandang harapan. Yeah. Oo. Kinukuha pa kami ng tubig. Isipin mo yun ha, kukuha pa kami ng tubig. Special. Nakakatuwang service. Sabi diba? ko, Nakakatuwa. ang tindi naman ito. Ang sarap pala ng club member. Dati, tatanaw-tanaw lang kami doon. Oo. Ngayon, katabi na namin yung mga $1,000,000 men. Pero nakakatuwa, talagang sabi ko, I'm so proud. Ang lagi ko lang naisip, I wish nandito yung mga tao. Kaya nabanggit din ni Uncle G, tama yung ginagawa nyo. Kasi meron pa kayong network marketing. Nandyan ang mga totoong tao, maturuan nyo lang. Kasi si Uncle G, pro siya sa network marketing. Sabi niya, basta kikita kayo, puntahan nyo yan. Yeah. Dahil yung makakasama nyo dyan tao, makakasama nyo din sa real estate. Oo. Walang patawad si Uncle G. Sabi niya, may patawad ba kahirapan sa buhay ng tao? Kung hindi tayo pinatawad ng kahirapan, sabi niya, isang kaso lang. Sabi niya, may kaibigan ako, isang kaso lang. Hindi niya kayang tustusan. Pag nagkakaso ka sa Amerika, kulang ang 1,000,000 mo. Oo na. Oo. Nakita mo yun? Sabi niya sa Uncle G, sasabihin niyo may 1,000,000 kayo, mayaman na kayo, titigil na kayo maghanap ng pagkakakitaan. No way. Sisi pa lang yun. 1,000,000. Ay, sabi niya, kala niyo, ang yaman niyo na, may 1,000,000 kayo? No way. Wala yan. Maniniwala ako, 1,000,000 buwan-buwan. Yan ang totoo. Hindi na ako magtatrabaho talaga noon. 1,000,000. Kaya nga yung ginagawa natin, Pag simple mo. nagtatrabaho pa ikaw nun talaga namang susunduan. Kaya yung mga kaibigan niya na gusto magnegosyo, yakagin niyo sa ating home meeting natin sa online. Oo, virtual. Kukwentuhan lang natin. Tuesday yan, di ba? Tuesday. Kasi ang ikukwento nyo lang, Rap, yung mga tao na seryosong magnegosyo na andyan sa network marketing. At eto, bago nyo sabihin ang network marketing, pag-isipin nyo, di ba kayo nagtataka? Kagaya ni Rocky, naghahanap buhay sa magandang kumpanya, merong investment, bakit dinagdag niya pa tong network marketing na intra? Kasi pro-health si Uncle G, meron siyang sarili yung iniinom. Gusto ko nga sana endorse yung Kaya ako din, wala ka doon ng intra eh. meron siyang kasi, Meron siyang 10x. may sarili siya. May sarili siya 10x. $1 billion din.
isang malaking building, 10X Health. Ang sabi niya sa network marketing, kasi ito nga yung makakapag-level up ka eh. Madadagdagan leverage. Yan. Leverage. Yan ang sinasabi ko sa iba pag tinanong, o ba't ko ba ginagawa ang intra? Okay na kami, may investment kami, may real estate kami. Eh, sino man tatanggi? Lumulusog ka na, kumikita ka pa. Sino tatanggi doon? Ay, totoo yun. It's health At kasi yun. nakakatulong ka. Oo. Kasi na $40 isang buwan, 2 buwan, di ba? At may libre palaging ano. So, yan ang the best. Diba, sister ko? Dalawa na yata libre niyan. Tatlo. Tatlo na yung bawang libre. Nakuha mo na. Ay, 3 kahon. Oh. Nakuha mo na. Kaya tayo ba makakapagpasample ba tayo ng isang inom para pag nalasahan nila, bibili na isang bote. Yeah. Ako kapag pinasample ko yung isang bote, di isang jigger. Oh, masarap ba? Oh, ayan. $40 na yan. Sino tatanggi? Eh, nasarapan na eh, di ba? Eh, ba't simple lang naman. Pag binuksan ko na, tikman mo, patikim, o, anong lasa? Masarap ba? O, pag masarap, ayan, iuwi mo na. $40. Eh, pag walang $40. Ay, ano, pag walang $40, ganito, ipadala mo na lang sa ano, tawag na, I-transfer. i-transfer. Yeah. Yeah. Di ba? Sabi ko, kasi business to eh. Kung gusto mo ng libre, may pag-uusapan tayong bukod doon. Ganun ang sinasabi ko. Sige. Ganun nga ang ko. Oo, ganun. Huwag nating patawarin na ganun kasi ganito. Malilibre to pero wag muna ngayon kasi ito business to eh. Trabaho. So may libre to. Kung interesado ka, so susunod mong pag-inom, pag-uusapan natin ng libre.